Tatlong batang magkakapatid ang namatay sa sunog na tumupok sa nasa 20 bahay sa Cebu City. Nakatutok si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Parang pinagsakluban ng langit at lupa ang nanay na si Marie Siamok. Sa isang iglap kasi sabay-sabay ng sawi ang kanyang tatlong batang anak na edad 3, 4 at 6. Hindi nakalabas ang magkakapatid sa nasusunog nilang bahay. Wala raw silang kasama ng mga oras na iyon dahil nasa trabaho ang kanilang magulang. Kamot dyan ni, kay para mapuhi na po tulo ka bata. 6, 4, 3. Eskwela sir, karang duha sir, mga eskwela na diri sa Mambaling. Kabilang ang kanilang tirahan sa nasa 20 bahay na nasunog sa Cebu City kahapon ng umaga. Ayon sa kapitbahay, narinig nilang sumisigaw ang mga bata at humihingi ng saklulo. Sinubukan daw nilang tumulong pero dahil sa laki ng apoy, di nila mapasok ang bahay. Isang kapitbahay ang nagtangkang sumaklulo pero bigo siya at nagkaroon ng bali sa tadyang. Ito ako gisaka, pag-anan ako, giwaling na ako, adiri ako sa plywood. Pag-anan ko, kayo man, pag-wipit ako. Isugat naman ako kayo, mo ito, nataga ako, nabiyaan ako bata, ako, nahaplan ako. Ayon sa mga kapitbahay, may harang umano sa pinto ng bahay kaya hindi nakalabas ang mga bata. Wala pang pahayag ang mga magulang ng mga bata tungkol dito. Iniimbestigahan pa ng Cebu City Fire Office ang nangyaring trahedya. Nanong namatay sila? Anong buwan na nagawa? Kana sir, amo pa nagsubay. Papatay bahat pag ginala gyud. Possible cause of fire. Wala pa sa under investigation ma sir. Prinosiso na matauhan ng Scene of the Crime Operatives Usoko ang nasunog na labi ng mga bata. Tutulong raw ang city government sa gastos ng pamilya ni Marie. Aabot sa 750,000 pesos ang iniwang pinsala ng sunog na umabot sa third alarm. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Alan Domingo, nakatutok, 24 oras. Iba't ibang sasakyan ang nakahambalang sa mga bike lane at sidewalk na namataan sa Chino Rosas Avenue Extension sa Makati. Nakatutok si Maki Pulido. Bumagal ang trapiko sa bahagi ng Chino Rosas Avenue Extension sa Makati. Nang daanan ito ng GMA Integrated News, may dalawang tricycle na nagtitinda ng ukay-ukay na nakapwesto sa bike lane. Sa kabilang bahagi, naging paradahan naman ng tricycle. May taxi, jeep at minivan sa gilid. Ang truck na ito sa tabi ng junk shop sa kalsada nagkakarga ng gamit. Sa Chino Rosas pa rin malapit sa Senate Building, pinaradahan din ng mga tricycle ang bike lane. May mga jeep din na nakaparada sa magkabilang bahagi ng kalsada. At mga pribadong sasakyang nakahambalang sa labas ng ilang tindahan. Isang jeep naman ang nakahinto sa kurbadang bahagi ng daan. Nang tanungin namin ng MMDA, wala daw silang sidewalk clearing at towing operation hanggang gabi nung araw na yon. Case-to-case basis lang daw kung papayagan ng towing hanggang alas 7 ng gabi. Pero titingnan daw nila ang kanilang magagawa ukol dito. Kinabukasan, walang matinding traffic sa lugar pero may mga illegal pa rin na nakaparada sa kalsada gaya ng kotse, jeep at tricycle. Naroon pa rin sa gilid ng kalsada ang mga ukay-ukay vendor. Ginawa na rin pagawaan ng mga motorsiklo ang bangketa. Halos sakupin na ang bangketa ng truck na ito ng isang junk shop. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Animal welfare at responsible pet ownership ang isinusulong ng mga fur parent na lumahok sa isang fun run kasama ang kanilang mga alaga. Nakatutok si EJ Gomez. Gumising ng maaga si May at ang kanyang cute poodle fur baby na si Chibi. Kasama raw nila in spirit ang namayapa nilang giant poodle fur baby na si Dalton. Ilan lang sila sa nakijoin sa Positive Strides Run for the Homeless Tales na ginanap sa Jose Rizal University sa Mandaluyong City. Ang goal ng pagtakbo, i-promote ang pagbibigay alaga sa mga stray animals gaya ng mga aso at pusang walang pamilya o lugar na natitirhan. Di po halita na sa amin na gumising ng maaga because we love to share to other animals. Mas paparamdam po natin yung pagmamahal po natin sa kanila. May pa-zumba before running. Nang pumalo ng drums, ang mga lumahok, sinamahan pa sa pagtakbo ni Queen of Philippine Long Jump na si Elma Muros.
Top 1 finisher sa 1-kilometer run si Wesley at ang kanyang small but terrible fur baby na si Wiggle. First time daw nila na maki-join sa fun run. Of course, I'm glad. Tapos fulfilling of my dreams na makasama yung sa fun run yung fur baby ko. Umabot daw sa 1,500 ang bilang ng mga nakilahok sa fun run for a cause ayon sa organizers, napawang mga tourism students ng JRU. Animal welfare at responsible pet ownership daw ang layo ng kanilang programa. Right now po, ang dami po nating nakikita mga stray cats or dogs po na parang pinagtritripan lang po ng mga ibang tao. Ang proceeds sa naturang fun run for a cause ay idodonate daw sa Philippine Animal Welfare Society na isinusulong ang pag-rescue at pangangalaga sa kapakanan ng mga nangangailangang hayop. Sana raw matuto ang mga kapuso to look beyond the breed. Sana raw we will all be kind to all kinds. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras.